Good morning. Tagasunod. John 5 tayo ngayon. May live natin yung guys. John 5:28-26. Para kumpleto guys, no, yung araw at taon, buwan. So, nilive ko lang yung guys, paliwanag doon sa share nyo guys. Paliwanag ko yung yung dalawang mensahe. Parunahin natin yung guys, yung pangalawang mensahe. Kasi nakatulog ako uli, tapos yun ang pumasok na mensahe. Yung naglakad ako na nasundan ko yung kotse na blue, mahina lang takbo na papasok doon sa pero hindi ko sinulat yung papasok doon sa lugar. Habang sumusunod ako, narinig ko lang yung nagkwentuhan sa loob, boses ni Senador President Alan Cayetano. Yun yung boses na rinig ko. Ngayon, yung sinakyan nila yung blue kotse na huminto. So, pag hinto, napalingon ako sa kaliwa. Pero hindi ko isinulat yung paghinto. Palingon ako sa kaliwa. May grupo ng mga kalalakihan din na tila nagreklamo. Tapos may nagreklamo na masakit yung kamay, masakit yung ulo, yung ganun ba. So, isip ko bang na-aksidente itong mga ito siguro. Bakit nalungkot sila. So, ngayon, pagbalik ko ng lingon sa kotse, wala na sila, yung grupo ni Cayetano. Kasi yun, hindi ko narinig hindi ko nakita mukha, pero boses na kilala ko yung boses. So, pumasok ako doon sa building. Pagpasok ko sa building, nakita ko yung isang lamisa na malaki. Tapos, umupo ako. Tapos, dito sa kaliwa ko, the side, doon si Alan Cayetano at saka si Pia Cayetano, nakaupo labang kumakain. So, pag nasa harap ko, mayroong inihaw na isda. So, sabay inabot ko sa kanila na, "Ma'am, sir, mayroong pang inihaw na isda." Tapos pag tingin ko sa harap ko, si Ruben Padilla ang nasa harapan ko. Pero meron pang mga kalalakihan dito sa paligid. Pero hindi na ako tumingin, nakayuko lang ako kasi nahiya ako ba. Naisip ko kasi, sino ba ako? Parang ganun ba na nandito sa lamisa na to. So, ayun, umalis ako. Sabay nagising ako. Yun yung mensahe guys. Parang simple lang na mensahe ba. So, kung babasahin ko yon dahil sa kapanood ko sa mga balita tungkol nga doon sa ng investigasyon sa ginawa ng Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni President Alan Cayetano sa Blue Ribbon Committee, at sila kasama si Pia. Noon pa naman kasi lagi kong sinabaybayan yan kasi alam ko naman na itong mga taong ito walang bahid na korupsyon. Wala akong narinig na
sa tagal na ni Cayetano, ni Alan Cayetano, naging senador, wala akong narinig na may kinurap siyang pondo o pera sa taong bayan. Ganon din si Pia. Di ko nga siya ganong kilala. Narinig ko yung pangalan niya, pero di ko nga alam na senador pala siya. So, ganon ako guys, wala akong pinapanigan. Pero wala akong narinig na may mga korupsyon ang taong ito. At si Robin naman, bago naman yan pero marami akong narinig din na magandang mga ginawa ni Robin. Hindi lang siya mahiling magpa-interview at pinupuna yung mga ginagawa niya. Pero marinig ko na magandang ginawa ni Robin. Sagana siya ng bad boy, pero maganda ang kalooban ni Robin. So, hindi naman totally ako na tagahanga ni Robin. Pero sa panahon na to, nakikita ko lang na okay si Robin pagdating dyan sa Senado. Siguro sa panood ko, nagbigay ng Diyos ang mensahe na doon sa nangyayaring investigasyon. Yung kotse kasi, kung mabasahin ko yan, na blue, yung Blue Ribbon Committee. Yun. Yung mga nagkwentuhan sa loob ng kotse, ito yung sa loob ng Senado, sa bahay ng Senado ba, na habang naglilitis sila nag-imbestiga. At saka itong malalaki na sa kaliwa na nakita ko na nagreklamo na may mga basket ang ulong, kumbaga, kung ano-ano pa sinasabi. Sila yung grupo ng mga kaliwa, tulad nila Soto, nila Lacson, Monteveros, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, kung sino-sino pa, kasi madami sila doon ang paningin ko sa mga mukha nila parang mga homeless. Hindi ko sila kilala, kumbaga. So, kung babasahin ko rin yan, sa grupo na yun, sila yung mga hindi napapansin ng Diyos na mga pangit ang kalooban. Kaya hindi ka sila kilala ng mukha. So, ibig sabihin, sa kalooban ang tumitingin ang Diyos sa tao. Sila yung pangit ang mga kalooban, na demonyo kalooban, nagtatakip, nag-iiba ang mukha nila. Diba? Meron silang pinagtakpan. Yun yung, kaya hindi ko sila nakilala ang mga mukha nila. Pero alam ko na sila yung grupo na yun na nalungkot dahil natuloy ang investigasyon doon sa Blue Ribbon Committee, na nag-claim na sila na ang may hawak ng Senado. Inagaw nila, kumbaga, dahil nga hindi sumutput nila ni grupo nila ni Alan Cayetano nung isang araw. So, kiniklaim nila para wala mag-session dahil daming dahilan na sinasabi nila kung ano-ano para lang hindi matuloy ang hearing sa kahapon kasi nga naka-schedule na yan. Ngayon, yun yung sinasabi ko nga, ang Diyos ay tumitingin sa kalooban ng tao, hindi sa mukha ng isang tao. So, hindi sa sinasabi ng isang tao. Kaya yun yung nakita ko sa kanila. Nalungkot sila, nasaktan, wala silang magawa. Sila yung nasa kaliwa, so sila yung mga kaliwa na gusto nila agawin ng Senado. Ngayon, na sinabi ko rin sa inyo na noon pa, na itong side nila ni Cayetano, makita man natin na walang mga bahid na korupsyon.
sila yung mga nasa mabuting panig. Ito yung nasa mensahe ng Diyos noon pa na ipaghihiwalay niya ang mabuti at masama. So ngayon, marami na akong live dyan. At katunayan, sinasubaybayan ko yung live ni Cayetano. Noon pa naman nagsishare ako sa mga live niya. Kasi nga, nakikita ko naman talaga na maganda ang ginagawa, maganda ang pakay niya, o ano-ano man yung maganda ang plano niya sa Pilipinas. Kaya ako, pumapanig sa kanila kasi nasa kabutihan sila na panig. Base din sa misay ng Diyos na noon pa, na ipaghiwalay niya mabuti at masama. Kaya makikita natin ngayon na ang masasama, nagsama-sama. At mabuti sa mabuti. At dahil nga diyan sa sinasabi ng Diyos na manggamot ka at mangaral sa ang sabi niya na ang Pilipinas ay tinatawag kong makasalang bansa. Kaya nandito ako sa Pilipinas. Nangaral, nakapokus ako sa Pilipinas. So ngayon, kung babasahin ko rin yung nasa lamisa, at nakita ko si Alan Cayetano at saka si Pia Cayetano at saka si Ruben, tungkol to sa nangyayari kahapon na hindi pinapasok yung mga Marines, na si Ruben ang isa nakakatulong doon sa pagpasok ng Ruben Palidia, ang isa sa nakakatulong nung hinarang ni John Beck yung mga Marines na hindi papasukin. Kasi isa si Ruben sa nagpagtulakan doon kay John Beck Remulla. At si Pia Cayetano din, na isa din sa sundo sa mga Marines na papasukin. At yun, doon si Alan para matuloy yung hearing sa Senado. So, ang mensahe ng Diyos doon na ang gabay ng Diyos, ang panig ng Diyos ay nasa kanila. Kasi nasa panig na sila ng kabutihan eh. So, yun yung mensahe ng Diyos dyan na pag ang tao ay nasa panig ng kabutihan, nandyan ang gabay niya. So, hindi akalain ng isang grupo na matuloy at mangyari ang hearing sa Senado kahapon. Dahil nga inangkin na nila na sila na yung hawak ng Senado at sila na rin nag-declare na sila ang mamuno sa Blue Ribbon Committee na sinasabi nga nila. Kaya talaga sila ng chairperson na si Erwin Torpo. So makita din natin na ginawa nila lahat ang pagtatakip dahil nga pinanood ko rin yung live ng hearing sa Blue Ribbon Committee na nababanggit ang mga pangalan ng mga taong ito doon sa mga testimony ng mga Marines na mga saksi o sila mismo ang nangasiwa sa pag-deliver sa mga malitang pira at pira din. So, yun yung sinasabi ko noon, madali lang magbasa. Kung sino yung papanig doon sa side nila ni Soto, Tacson, at grupo nila, sila yung nakatanggap ng malitang pera at pera. Kaya ito lumabas ngayon na sa sinabi nga ng mga Marines na nag-deliver sila ng malitang pera kay Soto. Marami sila ang binabanggit doon. Kasama na yung mga congressman
sa base sa line-up din sa congressman, kung sino yung mga pumirma na may impeach si Sara, kung sino yung nagsulong ng impeachment kay Sara, sila din yun, yung nabanggit doon sa sa mga retired Marines na nabigyan, na-deliver sila ng pera, kasama si Trillanes doon. So, yun makikita natin guys, no? Na noon ko rin sinasabi na malaking sindikato, organized na korupsyon ang nangyayari. So ngayon guys, may yung isang post ko na mensahe ng Diyos din. I-live ko rin maya after dito. I-live ko rin yun. Ihiwalay ko guys yun, mag-live. Kasi medyo mahaba yun. So dito lang muna ang ko. So yun lang guys. Sabi ko lang na masaya ako sa nangyari na tuloy ang ginawa ni Alan Cayetano at ang gabay ng Diyos na sa kanya. At alam ko nung pa man na nasa panig siya ng kabutihan para sa taong bayan o sa Pilipinas mismo na binansagan ng Diyos na pasaran ng bansa. Kaya pinag-iwalay ng Diyos ang mabuti at masama. So, ganun pa man, alam ko, alam na rin nila ang pangalan ko kasi yung pagsasabi na may inihaw pa dito, ibig sabihin, binigay ko sa kanila ang inihaw, ibig sabihin, alam din nila ang pangalan ko. Sino pang mga senador, alam nila ang pangalan ko. Pero yun nga, sino ba ako para pansinin nila? Hindi ko rin kailangan yun. Ang mahalaga, ang mga pangaral ipinarating ko sa mga tao at sana ma-realize ng mga senador natin, ng mga politiko sa Pilipinas na ang kapangyarihan at pira ay panandalian lang yan. Hirap lang yan sa buhay ng tao. At kung gusto nila ng patunay na ginamit ako ng Diyos, nandiyan na lahat sa YouTube, nandiyan na lahat sa lahat ng social media. At malinaw naman kung patunay ang kailangan nila. Yun nga sabi ko na ang post natin may pizza yan sa Facebook, hindi yan pwedeng murahin. Ang isang patunay na tunay ako makakita, tunay ako may power of mind na ipinagkaloob ng Diyos para manggamot at mangaral. Tunay akong ginamit ng Diyos, boses ko magkapagaling, tunay ako makakita ng kasalanan ng tao, buhay man at patay, at makita ako ng parating. So sa mga post ko, malinaw na nauna ako bago mangyari. Tulad ng Baging Yolanda, Lindol sa Bohol, Duterte, Marawi, gera sa Ukraine, marami pa. At saka yung kay Atong Ang, kung saan nila itinapon yung mga bangkay na pinatay nila, napatunayan din natin. Kasi July 24 pa, sinulat ko yon. July 24 yata yun, 2022, sinulat ko kung saan nila itinapon ang bangkay. Pero sinabi ni Patidungan, itong 2025, last year, na doon nga itinapon sa Talik. So, malinaw doon sa nakita ko na sa tubig. So, ayun, patunayan din natin dahil si Atong Ang nagtago, hindi na makita. So, hindi lang yun. Maraming akong nagawa na hindi magagawa ng ordinaryong tao. So, kung patunay ang kailangan ng nakakabasa at nakapanood ng mga video,
tunay na kausap ko ang Diyos. Kaya nga, alam ko kung ano ang meron. So, yun nga sabi ko, na kahit mamatay ang tao, kahit hindi ko kayo kilala, at lumapit kayo sa akin, humingi ako kung anong meron sa inyo, malalaman ko. Pag nagbigay ang Diyos ng mensahe, hindi nga siya literal, pero pag basahin ko yan sa salitang maunawaan ng lahat, ay posible na malaman ko. Pero dahil sa power of mind na ipinagkaloob ng Diyos, nababasa at nababasa ko kahit parabulo yan. Tulad nung ipinakita ng Diyos ngayon. So sa panahon naman ni Duterte, bago pa siya nag-file ng kandidacy sa pagka-presidente, na kita ko na kung ano ang mangyayari sa pagdating ng makaupo si Duterte. Isipin ninyo yun. So nauna ako. Yun nga, sabi ko sa inyo, hindi ko kailangan purihin ng tao, hindi ko kailangan kilalanin ng tao, hindi ko kailangan tingalain ng tao. Ang mahalaga sa akin, paniwalaan ng tao ang ipinarating ko, i-apply sa sarili, kasi yun ang naman ang kailangan ng Diyos na pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala na sabi niya, 3 lang ang tao. So, hindi lang ako dito namuna sa politics o sa gawain ng tao. Kasama ang mga turo ng relihiyon na nagsasabi sila na ang tao ay kailangan ng relihiyon kasi yun ang makapagligtas. Hindi po totoo yan. So, kaya nga nagsiwalat ako ng katotohanan. So, ang pagpuna ko, ano man ang relihiyon ninyo, base sa paniniwala ko, hindi yan ang tunay makapagligtas. Yun ang sinasabi ko sa mga turo at paniniwala ko na dito ko nagbase na tama ako dahil sinabi ng Diyos na ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ, kaya maggamot ka at mangaral. Iligtas mo mga tao. So sa paniniwala ko, ang reliyon ay walang ginagawa sa buhay ng tao. Ang paniniwala ko na makapagligtas sa bawat isa ay kung paano tayo nabubuhay. Kung paano tayo nabubuhay, itong ginawa ba natin sa pang-araw-araw, ano man ang relihiyon mo, ano man ang lahi mo, ano man ang estado sa buhay mo, ang makapagligtas sa iyo o sa atin kung paano tayo nabubuhay. Itong pakitungo sa lahat ng bagay. Una, sa kapwa natin mismo, paano tayo makitungo. Magulang mo, asawa mo, anak mo, kaibigan mo, at sino pa na pinagkitunguhan mo kung ikaw ba'y nakikitungo na may pagmamahal sa kapwa. Pangalawa, kung paano ka makikitungo sa mga nilikha ng Diyos dito sa lupa. Itong nasa paligid natin, paano mo ito pinagkitunguhan? Puno, tubig, dagat, ilog, kung ano pa. Alam natin na galing ito sa Diyos. Itong mga kalikasan na nakinabangan natin. Kung pinakitunguhan ba natin ito ng may pag-ibig. Paano na may pag-ibig? Hindi ba natin ito inaabuso? Hindi ba natin ito inilapastangan? Inalagaan ba natin ito? Pinangalagaan ba natin ito? Para sa ibubuti natin at may ikabuti na sunod na henerasyon. Ito yung makapagligtas sa atin. Ito yung kailangan ng Diyos sa tao. Na pag ginawa ka ng tao yan, irespeto niya ang kalikasan, irespeto mo ang kapwa mo, irespeto mo na rin ang Diyos na tagapaglikha. Gawin na, ingat. Kung mahal mo ang kapwa mo, tao, ano man ang estado sa buhay niya, ano man ang lahi niya, ano man ang babae man lalaki, nirespeto mo at minahal mo,
ganun na rin ang pagrespeto at pagmamahal mo sa Diyos. Isa yan sa paniniwala ko. So, yun ang kaligtasan na sinasabi ko. Hindi doon sa relihiyon. Ngayon, kung relihiyon nga ang pag-usapan natin, ang relihiyon ay isang uri ng negosyo. Nagtuturo sila ng salita at pangalan ng Diyos para lang kumita ng pera. Kaya nga, malinaw sinabi nga ng Diyos na ako ang tunay na niwala. Kasi iyan paniniwala ko na ang relihiyon ay walang ginawa sa buhay ng tao yan. Ang relihiyon ay isang uri ng negosyo. Ang gamit ng salita at pangalan ng Diyos para kumita ng pera at mabuhay. Kaya ako ang binigyan ng Diyos na power of mind. Sabi niya, bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo na is powerful. Dahil makita ka kung anong meron sa tao. Makita ka sa tao, buhay man at patay. Makita ka higit na sa lahat. Makita ka pag napagting ng Espiritu. Lalong powerful lamang ng Espiritu ka. So, ibig sabihin, pag nag-Espiritu ako, lalong powerful. Kaya nakita ko ng kasalanan. So, nagagawa ko lahat yan. Yung mga sinasabi niya laman sa power of mind. Kaya ako nanggamot at nangaral. So, ngayon, balik tayo sa reliyon. Malinaw doon na ang pare at pastor ninyo ay hindi po totoong ginamit ng Diyos. Yan sila. Pera-pera lang ang pinag-usapan yan. Negosyo ang ginawa nila na gamit ang salita at pangalan ng Diyos. Kaya mapansin ninyo, bawat serbisyo nila, bawat kilos nila, may kapalit na pera na gagaling sa membro. Ngayon, ang sinasabi nga nila sa turo na ang dasal ay powerful, maka lagi na sinasabi na ipagdasal nilang membro, ipagdasal lang mga taong ito, ipagdasal lang Pilipinas na ganito, so walang nangyayari, di ba? So doon pa lang patunay na natin na ang kaligtasan ay wala doon sa kanila. So, panlilin lang ang meron doon sa kanila. Pangluloko ang meron sa kanila. Impostor ang meron sa kanila. So, mapanglamang ang meron sila. Yun yung totoo dyan sa reliyon. Kaya, ang Diyos nagpaalala na, sabi niya, manggamot ka at mangaral. Kaya nandito ako sa Pilipinas na focus para manggamot at mangaral. Kaya hindi lang ako sa pupuna sa politics, hindi lang ako pupuna sa kapwa ko natin, Pilipino, sa mga gawain, at hindi lang din sa reliyon. Pangkalahatan, kaya nga nanggamot at mangaral para ma-realize ninyo na ang totoong paniniwala natin sa Diyos ay wala doon sa reliyon at nandito lang sa sarili natin mismo. Walang ibang magdikta sa atin kung tayo lang mismo. Walang ibang pagbago sa sarili natin kung hindi tayo mismo. Kaya, bago pa ang lahat na mawala tayo sa mundo ito, sa natural na pagkawala natin, sa edad natin, o sa sakit man, o sa asidente man, nakahanda na tayo. Kaya sabi nga ng Diyos, laging handa. Anytime, lagi tayong handa, hindi natin alam, susunod na patak ng minuto, ay mawala tayo sa mundong ibabaw o sa mundong ito. Kaya hangad ko na ma-realize ng lahat na ang buhay natin ay panandalian lang. Ang yaman, ari-arian, pera, kapangyarihan, ay hindi ito manandala sa kabilang buhay. Iiwanan natin ito lahat. Mas maganda na mabuhay tayo na nakikibahagi sa lahat ng bagay. Hindi tayo magiging sakim, hindi tayo magiging gahaman. Ibamahagi natin ang mga bagay na sobra-sobra naman sa atin para makinabangan ng iba at sa sunod na mga henerasyon. So ito yung pinapagawa ng Diyos sa akin mula ng 2010 pa, pero kasagsagan ako ng umpisa sa Facebook 2013 hanggang sa kasalukuyan. So kung isipin ninyo, 16 years ang malinaw na ginawa ko ng gamot at mangaral at nagbibigay ng mga babala, nagbibigay ng mensahe ng Diyos at ng gamot at nangaral at marami pa akong ginawa sa buhay ng tao. So, gusto niyo patunay, nandiyan lahat ng social media at malinaw din doon na hindi ako nagtatago
lantaran ako. Sinasabi ko kung nasaan ako at lumanggala ako sa Pilipinas na nag-iisa, na walang kinakatakutan, dahil alam ko wala naman akong ginawa sa kapwa ko na masama. Ang ginawa ko lang ay nanggamot at nangaral bilang paalala ng Diyos. So magandang umaga sa inyong lahat, and God bless us all. Makikita natin muli sa live ko. Maraming salamat sa nanonood. Share nyo guys.